questions you have to ask yourself to create rates na would be reasonable enough for you. Hi, I'm Glaze Gonzalez. I talk about things in my life that I do not the usual way. Maybe career, love life, finances, faith, whatever. If you're someone who's also not so comfy or ayaw na ng status quo, ng mga basic things in life, ng mga how it's supposed to be done. Gusto mo mag-explore, alam mo na hindi yun para sa'yo, and you just want different things in life. Magkakasundo tayo, let's chika about it. Hi guys, Grace here. Ang pag-uusapan natin ngayon is how to set your rate. Because this series is all about doing freelance and entering the VA industry. So, isa yan sa mga tinatanong. Okay, kasi para napag-usapan natin na nakaraan yung income, diba? So, ang tanong naman is, okay, how do I set my rate? In the freelance industry kasi, lagi itong napapag-usapan at minsan nga napapagtalunan pa. Kakaloka. For me naman kasi hindi naman to dapat pagtalunan. Siguro kung meron lang magandang i-remind, syempre, huwag mo naman masyadong i-undervalue yung sarili mo, diba? But, to each his own. Hindi naman ibig sabihin na merong mga tao na mas mababa yung pricing nila, makaka-affect na yun sa iba. Syempre, iba-iba pa rin talaga yan Pero syempre, totoo nga naman, medyo kapag sobrang binabagsak natin yung presyo natin, ina-undervalue mo rin yung sarili mo. And hindi rin naman maganda yun. Kasi syempre, whatever it is you're doing, time mo yan pinaghirapan mo, skills mo, diba? Kung baga nag-invest ka dyan, so, mo naman siyang ipamigay. Hindi rin naman lahat ng tao merong ganong opportunity na pwedeng ipamigay na lang, di ba? Kasi pag hindi ka rin dyan kumikita ng maayos, hindi mo rin yan masusustain. Medyo discouraging din siya pag undervalued ka. So, paano ba yung maayos na pag-set ng rate? Okay, ganito. Kung nagsisimula ka pa lang, there are questions you have to ask yourself to create rates na would be reasonable enough for you. Halimbawa, meron ka pang full-time work and this is something na extra lang. Gusto mo lang makakuha ng extra money. Ang first question is, ano yung extra na yun na kailangan mo? So, lagyan mo lang number. Sabihin mo, gusto ko lang, Glaze, kumita ng extra 5K. Sabi ko naman sa inyo, yung pag-usapan natin dito, syempre, mga realistic din, di ba? Marami naman, pwede namang mas mataas talaga eventually. Pero kung nagsisimula ka pa lang, and this is something na side hustle pa lang, syempre, set muna tayo ng mas madali-daling i-achieve the goal. Bakit? Kasi kapag na-achieve mo yon, yung maliit na yon, tapos dadagdagan mo na lang sa susunod, mas nakaka-encourage siya na paunti-unti. Diba? It gives you more motivation and energy kasi magiging confident ka na, uy, naabot ko na yung first goal ko. Tapos, ito naman, ganyan. So, set your goal. Let's say, okay, Glaze, I need 5,000 pesos na extra. Just to try it out, tingnan natin. Ang next mong tanong is, ilan ba ang oras na kaya mong ibigay? So, think about it. Don't over-exhaust din naman yourself, diba? Yan, isa pa yan. Talking about being realistic. Or, I don't know, baka naman kaya lang ako ganito mag-isip kasi medyo, ang atin nyo medyo may edad na. Napapagod na madalas. Pero kung kaya mo pa, ganyan, 10-20 hours per week. Imaginein mo to ha, ang 10 hours per week, ganito siya. Kung tatrabahuhin mo siya ng weekend, 5 hours ng Saturday, 5 hours ng Sunday. Ngayon, kung tatrabahuhin mo naman siya ng weekdays at kaya mong isabay sa work mo, let's say, okay, Glaze, nag-work ako 8 to 5 or 9 to 6. Tapos, siguro magde-dinner lang ako hanggang 8 p.m. Tapos, gusto ko nang mag-start 9 p.m. onwards, kaya ko pang mag-work. Anong itsura ng 10 hours per week? I-divide mo yon weekdays. So, 5 days yon. So, 2 hours per day yon. Diba? So, set a realistic time. So, say, 2 hours na yon, 9 to 11 every day, weekdays. Kasi gusto ko yung weekend ko. Mag-enjoy na lang ako, ganyan. Gagastusin ko na lang yung kinita ko sa freelance ko. So, sige lang kung saan ka masaya. So, i-divide mo na 5,000 sa 10 hours na meron ko. So, 500. Or, that's $8 to $10 yan. So, kung ganun, alam mo na kung ano yung per hour na target mo. So, kung nagpe-freelance ka, possible yan. Ngayon, kagaya ng pag-usapan natin na nakaraan, pag nasa agency ka, medyo mas mababa.
Yung clients naman kasi and yung agency na meron na silang sariling rate, wala na tayong magagawa doon, di ba? Syempre, yun yung rate nila. Doon mo na lang i-compute yung hours na kaya mong ibigay. So, yun yung sa part na yun yung kailangan mo. Eto naman, for example, gusto mo na siyang gawing full-time. Paano ka magsiset? Bilangin mo na yung lahat ng pangangailangan mo. As in, yung mga kailangan mo talagang bayaran in 1 month. Lahat ng necessity mo to, lahat ng bills, syempre pagkain mo, ganyan. So, yung very, very basic muna. For example, okay, kailangan ko sa isang buwan, 20,000. Ang next mong question is, ilan ang kaya kong ibigay na time? Syempre, mas marami ka ng time na mabibigay, di ba? Kasi ang gusto mo, full-time ka na eh, or full freelance ka na. So, let's say na lang, please, okay lang sa akin, siguro mga $4, $5 to $6 per hour, okay na sa akin yun. So, set mo doon. So, 20,000, i-divide mo doon, tapos malalaman mo kung ilang hours ang ilalagay mo doon sa pag-freelance business mo. Yan yung mga bagay na yan na pwede mo maging pamantayan kung paano mo isa-set yung rate mo. Okay, paano pag nalaman mo na? Nag-set ka na? Ay, Glaze, ayoko mag per hour. Gusto ko output basis. Paano naman ako magsiset ng price kung per output ang ibibigay ko? Honestly, I encourage this more because aalisin sa'yo nito yung limitation of time. Personally, I don't wanna be paid per hour. Siyempre, nung magsisimula at saka siyempre sa agency, ganun talaga. Doon yung na-measure nila yung rate na binibigay sa'yo. Hindi siya output-based, diba? So, for example, sa akin, in the podcast industry, I can do it na output-based yung rate. So, paano mo gagawin? Example, katulad kita, gusto mo podcast industry or social media, ganyan. So, paano ka magsiset ng rate ng output-based? Naalala mo yung goal mo na rate, let's say per hour. Again, example lang to ha, para lang mas mabilis tayo mag-compute. Kasi baka mayroon na naman dyan magalit, masyadong maliit, or ang laki. Diba? O say, $5 per hour, Glaze. Okay na ba yon? Let's see. Halimbawa, meron kang gagawin. Siniset lang natin yung base rate mo. Tandaan natin ha, base rate. Pwede itong lumaki. And the reason why I love output-based is it rewards you kapag gumagaling ka na. Kasi pag per hour ang bayad sa'yo, hindi siya masyadong nakaka-encourage, diba? Kasi maiisip mo, pag bumibilis akong gawin, nababawasan yung babayaran sa akin, diba? I understand that. Kaya nga, personally, mas gusto ko talaga output-based. Because this rewards efficiency, and then habang nade-develop ka, diba, gumagaling ka, yan, nare-reward ng output-based yon. So, let's say, ang ginagawa mo, social media, nag-create ka ng mga content. Sa isang buwan, ang posting is 3 content per week. Halimbawa, ganon. Yun ang nire-request sa'yo. So, kasama na yan. Kung graphics yan, static, video, ganyan. So, isama mo na yon. So, halimbawa, 3 content per week. So, ilan yun sa isang buwan? 3 times 4, 12 content. Okay. So, paano mo malalaman ngayon? Kasi, di ba, parang, Grace, mas mahirap gawin yung video or mas mahirap gawin yung graphics, ganyan. So, ganito. Orasan mo yung sarili mo. Kung gaano mo katagal ginagawa yung mga output na yon. Let's say, 12 pieces of content for isang buwan, ilang oras mo yung ginagawa. Tapos, i-multiply mo siya dun sa rate na sinet mo. Let's say, Glaze, ginagawa ko isang content, may ano pa yun, dinidesign, ganyan, lahat ini-edit. Let's say, 2 hours. 2 hours per content. Ilang content yun? 12, di ba? Or minsan naman, kasi syempre iba-iba. O let's say na lang, okay, 20 hours ko gagawin. Lahat. Yung 12 na content na yan. So, syempre, at least may allowance ka na doon ng konting oras. It can allow for revisions din, di ba? Ganon. So, let's say, okay, 20 hours times $5. So, ilan yon? 20 times 5, $100. Pwede ka nang doon mag-start ng package mo. Let's say, okay, I offer content for 1 month, 3 times a week, 12 contents at $100. Yan. So, pwedeng package. Pwede mo na lagyan yan ng mga bonus. Example, okay, I will
also provide you the content calendar. Ngayon, depende na sa'yo. Gusto mo isama yung scheduling, ganyan. Kung hindi, dahil mas matagal gawin yon, i-add mo na lang. So, basta at least ganun yung basis mo. Yun, sa ganun ka mo na magsisimula. Tapos, makikita mo yan habang tumatagal, dahil nakakabisado mo na, gumagaling ka na, nakagawa ka na ng mga templates, ganyan, bumibilis ka na dyan. So, for example, nung una, 20 hours lang, tapos isang client lang yung kaya mo, eventually, nabawasan na yun. Let's say, ay, kaya ko lang gawin in 10 hours lang. O, diba? O, di pasok ka na ng isang client ulit. Uy, 20 hours na, dalawa na. So, ganun siya. Na-encourage ka na mas gumaling, bumilis, di ba? But of course, take care also of the quality of your work din, ha? Kasi, syempre, yun yung magsusustain naman sa'yo para mas maging long-term yung career mo. Ayan. I hope that helps you. Kung may mga tanong pa, meron pa akong angle na hindi na-discuss. So, just ask me, comment, or send me a message. I will try to answer kung gaano man karami yung questions nyo. Maybe I will answer it in another content and all that. So, happy freelancing, and if you want more of this kind of content, if gusto mo pang matuto, kindly subscribe and follow me. Click din the notification button para at least wala kang ma-miss sa mga content na ilalabas natin. Okay, have a great day and happy freelancing! Happy rocket! O, diba? See you! Bye!